Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na lechong kawali na sobrang nating pinalutong yung balat at sobrang nating pinajuicy yung laman. Kumbaga mga kuys, nag lechong kawali tayo, malutong yung balat pero yung laman hindi dry, juicy. Bali mga kuys, hindi ko na napakita sa inyo nung pinakuluan ko to. Pinakulang ko ng 45 minutes. Tapos nilagay ko sa oven ng 1.5 hours ng 100 degrees Celsius. Tapos yung apoy nasa ibabaw lang. Yung pinakikita kong sabaw na yan, yan yung bumagsak na sabaw dyan nung inoven ko siya. So talagang wala na talagang tubig to sa loob mga kuys. Kung ipiprito natin to, hindi na siya masyadong tatalsik. Kasi yun yung mga kuys, so sobrang dry na rin talaga mga kuys. Nabawasan yung taba. Tapos natanggal na rin natin yung tubig sa loob niyan. Yung asin sa ibabaw niya mga kuys, nakita niya, no? Medyo naluto-luto na rin. Dumikit na rin talaga halos yan sa balat yung pinaka-rock salt na nilagay natin. Kaya tayo naglalagay ng ganyan, makakatulong yan sa pagpapalutong kasi talagang malalabas ng asin yung pinaka moisture ng karne. Kakaskasin lang natin mga kuys kasi hindi natin pwede sabay sa prito kasi maalat talaga yan. Baka naman din natin makain balat. Sayang naman, sobrang lutong pa naman pagkakaprito natin dyan. Kasi simulan natin mga kuys, gumamit tayo ng mantika dyan na coconut oil. Sa inyo naman mga kuys, kung anong gusto nyo gamitin, wala namang problema mga kuys. Tayo naman talagang nakasanay natin gumamit ng coconut oil, mas healthy yan mga kuys. Kakain na lang tayo ng medyo semi hindi healthy, maglagay tayo ng healthy para naman isa lang yung lason, di ba? You know? Kasi mga kuys, pakukuloy lang natin yan hanggang sa medyo matunaw yung pinaka-buo na coconut oil na yan. Habang piniprepare natin yung mantika at pinapainit natin yan. Ito, tingnan mo mga kuys, so paghiwa ko medyo kumalas na yung balat kasi malutong na talaga siya actually mga kuys. Kumbaga, sabi ko nga kanina, kung tinuloy ko pa ng oven to ng 1.5 hours, talagang lechon na talaga ang labas niya mga kuys, hindi na lechon kawali. Yan, no? Tapos hati na natin dyan para pagprito natin, pumasok-pasok yung mga mantika dun sa loob para maluto rin naman mga kuys. Ang pinagkaiba ng lechon kawali sa mantika, yung lechon sa uling, tapos yung bagnet, pinakukuluan siya sa tubig na may mantika ng dahan-dahan mga kuys. Yun yung mga pinagkaiba nila. So, search nyo na lang mga kuys kung tama tong pinagsasabi ko, pero yun lang yung pagkakalam ko. Sinimulan natin mga kuys, sa pagpiprito, inuna natin balat kasi hindi na naman didikit yan. Pansin nyo mga kuys, hindi na nagtatalsikan. Magtatalsikan lang dahil lagyan natin ng tubig. Ito talaga lagi ginagawa ko mga kuys pag naglilechong kawali ako kasi nakasanayan, pero wala na naman scientific na nagpapatunay na nakakatulong to. Pero ito yung mga nasa una, natutunan ko sa mga nauna, di try lang natin kasi effective naman so wala naman problema, di ba? Tignan nyo naman mga kuys, so binaligtad ko na hindi nyo ba gagawin yung ginawa ni Kuis Chop na yun, yung may tubig, tas in-oven, tas yan mga kuys, tas kung maaraw, hindi mo kailangan i-oven, ibilad mo sa arawan, mas maganda mga kuys, natural, para bang naka-solar yung ating lechon. Tas mga kuys, kung binagtad natin, naglagay pa rin tayo ng konting tubig yan, talagang parang ginagali talaga natin mantika. Tas mga itong discarte mga kuys, hanggat maaari ingat kayo, laging sinasabi ni Kuis Chop, kung gagawin nyo sa loob to, dapat malaking kaldero or talagang malalim kasi pagka talagang umahaw siya mga kuys, ako naman, sunog ang bahay nyo talaga pag napasobra. Yan mga kuys, so binaligtad ko ulit yan. Nung discard dito mga kuys, halos talagang saglit ko lang siyang niluto kasi nga na-oven ko na siya, so talagang semi na pre-cook na siya. Kumbaga ang discard lang natin talaga dito is palulutungin nila yung balat, gugulatin yung balat, yun mga kuys. So tas ito, napakaganda talaga mga kuys pag may mga kahoy or available na pwede kayo magluto sa kahoy, nakakatipid ka na sa LPG, mas masarap pa, mismo kay flavor pa. Tignan nyo naman kuys, ang ganda ng pagkakalutong natin talaga naman, parang chicharon na lechong kawali. Ano ba yan? Sa gagawin natin dyan, di pa tayo na kontento dyan, paliliguan pa natin yung balat na yan. Talaga naman, parang talagang lumutong ng lumutong yan. Kumbaga ako kasi talagang mga kuys, pag lechong kawali, malungkot ako pag di napalutong, parang pakaramdam ko, hindi lechong kawali yun di ba? Gagawin natin yan, palulutungin natin ng palutong. Basta mga kuys kung gusto nyo talagang lumutong yung lechong kawali nyo, hanggat maaari, madry nyo yung pinakalaman niya, matanggal nyo yung moisture, pero may mga iba namang way naman ginagawa after ng pagpapakulo, nilalagay sa freezer hanggang magyelo, sabay bagsak dun sa deep fried talaga ng mantika. Mas goods din yun. Pero kung gusto nyo safe na katulad nito, kasing lutong ng ginawa ni Kuis Chop, sundan nyo lang yung tinuro ko mga kuys. Promise, malutong, masarap, sobrang basic, di ba? Ano pa bang gagawin natin dito mga kuys? Syempre, sibakin na natin to. Pakinggan nyo mga kuys, sobrang lutong. Nakita nyo yun mga kuys, sobrang quality, sobrang lutong,
Sa tunog pa lang mga kuys, sinatagdad pa lang natin, talaga nang masabi na sobrang lutong pero sobrang juicy mga kuys. Nakita nyo naman, kala mo medium rare pero hindi dugo yun mga kuys, collagen yan. So para sa akin, baka sabihin nyo hilaw na naman, babasyon na naman ako, pambira kayo. Pero yan mga kuys, yun ang gusto ni Kuis Jof. Ayaw, nagpalutong ka nga ng lechong kawali tapos yung loob naman dry. Walang kwenta yun mga kuys. Kailangan malutong yung balat, tsaka yung loob ay masarap at juicy katulad ng ginawa ni Kuis Jof. Tingnan naman, tapos papartner mo pa ng Mang Tomas for 3 tingnan naman mga kuys. Ano bang gagawin natin? Tikman na natin. Anong balat mo? Panggit ka? Yan ba yun? No? Betul. Yan mga kuys nakita nyo, sobrang lutong. Narinig nyo naman mga kuys kung gaano kalutong yung balat. Sobrang juicy ng laman. Mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na lechong kawali. Salamat mga kuys, kain.